Nagmamadaling pumasok siya ng opisina. Kagagaling lang niya ng school. Mag-aalas 4 na ng hapon. May hinahabol siyang tatapusin na proposal na ipapasa niya para sa isang big-time na kliyente. Kapag nakuha niya ang deal na yon, ay aabot din ng 1,000,000 ang komisyon niya. Malaking tulong na yon para sa kasal nila ni Andy. May nakausap na rin kasi siyang wedding planner kaya't may ideya na siya kung mga magkanong kakailanganin niya. Nagulat pa siya nang madatnan ng ama na nasa loob ng opisina niya. Mas lalong ikinagulat niya dahil kasama nito naghintay sa kanya si Chantal. Last nakita niya sa babae ay noong araw na umuwi sila ng Tarlac at ito ang nagluto ng lunch nila. Unti-unti na rin namang nawawala ang kanila. Pa, bati niya sa ama na sinalubong siya ng tapik sa balikat. Chantal, formal lang mukhang tumango siya sa babae. Mayroon pa rin naman kasing naiiwang tensyon sa pagitan nila. Hindi naman siguro iyon basta-basta na aalis kahit pa nga sabihing pareho na silang nagsisimulang mag-move on. Hi Sid, bati nito sa kanya. Hi siya. Bumaling agad sa ama niya ang mga mata niya. Nagtatanong kung may kailangan ito. Bukod kasi sa kinukumusta siya kaya ito napapagawi minsan sa office niya. Mas madalas ang dahilan ay may ipinakukumbinsi itong kliyente sa kanya. Magaling kasi siya sa ganong bagay. Lahat ng deal na hawak niya ay nakaklose niya. Tamang-tama pala't nakapunta ka pa rito. Nakiusap kasi si Chantal na sa atin mag-OJT habang ginagawa rin ang final research niya. Graduating na rin pala siya katulad mo. Siyempre, tanggap na agad siya. Gusto ko sanang tulungan mo sa research niya at sa mga trabaho rito. I know close din kayo ni Chantal pero sa akin siya nag-apply eh. Pwede namang sayo na diretso. Nakatawang sabi ng papa niya. Natigilan siya sa narinig. May business din naman ang parents ni Andy. Bakit hindi doon naisipang mag-OJT ni Chantal? I hope hindi ako magiging abala sa'yo, Sid. I really want to train here. Kasi nga if doon ako kina Tito, baka hindi rin ako pagtatrabahuhin. Wala rin akong matututunan doon. Mas maganda yung sa hindi ka mag-anak para mapipilitan talaga akong gawin ang mga trabaho ko. Nakangiting sabi ni Chantal kahit hindi pa naman niya tinanong. So ano anak? Ikaw nang bahala rito sa kaibigan mo ha? Nagbilin rin ako kay Mrs. Gonzaga. Matagal na hindi siya nakasagot. Agad niyang naisip si Andy. Kahit pa sabihing okay na ang relasyon nito at ni Chantal, ay parang ang pangit pa rin ang dating na makakasama niya lagi ang ex niya na pinsan nito. Paano ba siya tatanggi? It's okay if I'm just a pain in the neck, Sid. Pwede naman akong humanap ng... No, it's fine. Bakit naman hindi? Mrs. Gonzaga will be the one to discuss with you the scope of your work. Maagap na sagot niya bago pa man makahalata sa kanilang papa niya. Oh, thank you so much, Sid. Nagulat na lang siya nang yakapin siya ni Chantal. That's settled then. Aalis na muna ako para sa conference call namin. Iiwan muna kita rito, Chantal. By the way, Mrs. Gonzaga is in my office. She will be part of our meeting. Paalam ng papa niya bago ito umalis ng tuluyan. Walang nagsalita muna sa kanila ng ilang segundo. Nakakailang ang katahimikan na namamagitan. I hope you're really okay with this. I'm really desperate. Kailangan ko nang graduate this year. Ang dami kong mga plano sa buhay. I started collecting antiques again. I plan to have my own museum for those. Itong naunang bumasag ng katahimikan. That's good. Matagal mo na rin namang gusto yan. Tipid na ngumiti siya rito. Masaya siya at unti-unti na rin itong natutupad ang mga pangarap nito. Dati ay sabay silang nangarap at umasang matutupad nila yun ng magkasama. Nakakalungkot man balikan ng mga panahong yun, pero natatanggap na niya sa sarili. Hindi sila para sa isa't isa. Yeah, by the way, I heard you're also planning to open your own business. Matutuloy na ba talaga yung sinabi mo dati? Yes, actually. Matatapos na rin yun this year. Sina lolo munang nag-aasikaso para ready na for opening once graduate ako. Umupo ka muna. Hintayin mo na lang si Mrs. Gonzaga after their meeting. Pumunta na rin siya sa desk niya. Binuksan niya ang laptop at gustong ituon ng atensyon sa ginagawang proposal. Tahimik na umupo si Chantal sa upuan na nasa harap ng desk niya. Alam na ba ni Andy na sa Europe na muna kayo maninirahan after your graduation?
Or papatapusin mo muna siya rito bago mo siya pasusundin sa Europe? Natigilan siya. Hindi nga naman niya naisip ang pag-aaral ni Andy. Kailangan nga nilang mag-usap muna nito. Ayaw niyang siyang magde-decide para rito. I'm guessing you haven't told her yet. Napabuntong hininga siya. Kakausapin ko na lang siya after ng graduation ko. Maikling sagot niya. Ayaw niya magbigay ng anumang detalye kay Chantal dahil hindi rin naman niya alam kung anong magiging plano nila ni Andy. Ang tanging sigurado siya sa mangyayari ay ang kasal nila sa simbahan after ng graduation niya. Do you love my cousin already, Sid? Seryosong tanong ni Chantal. Nagulat siya sa tanong nito. Hindi niya inaasahan yun. Napaisip siya kung tama bang sabihin dito iyon. Ni hindi pa nga siya umamin sa nararamdaman niya kay Andy. Gusto niyang kapag nag-propose siya ay saka niya aaminin na mahal niya na ito. Na-realize niyang dati pa ito may puwang sa puso niya na hindi niya nabigyan ng pangalan. Kaya ngayong nagsasama na nga sila bilang mag-asawa, ay naging madali na lang ang pagkapukaw ng nananahimik na damdamin niyang iyon para kay Andy. Do you love her or ginawa mo lang siyang panakipbuta sa akin? Muling tanong ni Chantal. Nakatitig ito sa mga mata niya. Ang tinging iyon ang lagi nitong ibinibigay sa kanya dati kapag sinasabi nitong mahal siya nito. Biglang kumunot ang noon niya nang tuluyang pumasok sa utak niya ang sinabi nito. Ginawa niyang panakipbuta si Andy? Kung tinanong nito iyon dati nung panahong litong-lito siya at baka mag-guilty pa siya kay Andy dahil parang ganoon na nga siguro ang sagot. Ngayong nalaman niyang kaya niya gustong subukan din nila ni Andy ang kasalang yun dahil may nararamdaman na rin siya rito dati pa, ay sigurado siyang hindi niya ito ginawang panakipbutas. I love her. Hindi niya inaalis ang tingin kay Chantal. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito na parang hindi makapaniwala. Sandali ring dumaan ang ekspresyon na parang nasasaktan ito. Paano? Kaka-break lang natin, Sid. Ilang months pa lang mula nang I really don't know siya when it started. Maybe I loved her even before I realized it. I love your cousin and I want to marry her again in church after my graduation. Napakurap-kurap pa si Chantal sa kanya. Did you even love me, Sid? Hindi na nito itinago ang sakit na nararamdaman sa boses nito. Mataman niya itong pinagmasdan. Alam mo mismo sa sarili mong sagot dyan, Chantal. But there's no need to talk about it now because we're through already. Masaya ka na sa buhay mo. Masaya ako sa piling ni Andy. And I believe she's also happy with me. This will be the last time that we'll talk about our past. Matagal na hindi ito umimik. Maya-maya lang ay tumango ito. You're right. I'm happy for both of you, Sid. Pinilit na nitong ngumiti sa kanya saka tumayo. Babalik na lang ako bukas dito. Sa tingin ko ay hindi na office hours pagkatapos ng meeting nila. Ayoko namang mag-overtime si Mrs. Gonzaga dahil sa akin. Congrats uli sa inyo ni Andy. Ayokong mailang tayo sa isa't isa because of our past, Sid. Tumayo siya nang lapitan siya nito. Niyakap siya ni Chantal. Tinapik niya na lang din ang likod nito. Mabilis na bumitaw na ito sa kanya. Saka umalis na ng opisina niya. Nabunutan na agad siya ng tinik dahil sa closure na yun nila ni Chantal. Nagdadalawang isip pa rin siyang banggitin kay Andy na sa kanila nagte-training si Chantal. Saka na lang siguro niya sabihin kapag masigurado niyang hindi na ito mag-iisip ng kung ano sa kanila ng ex niya. Hahanap siya ng magandang tiyempo. Mula nang malaman niyang nasa kumpanya ni Sid si Chantal at araw-araw na nagkikita ang dalaway hindi na talaga siya matahimik. Ayaw niyang pagdudahan ng lalaki pero hindi niya maiwasan lalo pat alam niyang may history ang mga ito. Ang mas nakakabahala kasi hindi lang naging fling ni Sid si Chantal. Minahal nito ang pinsan niya or baka nga mahal pa. Hindi pa nga tumutungtong ng 6 months ang paghihiwalay ng dalawa kung ang pagbabasihan niya ay ang unang buwan na hindi na nagagawi sa bahay nila si Sid. Baka mapapanatag ang loob niya kung nagpatuloy ang regular na tawag ni Chantal sa kanya. Pero simula nang nagkita sila sa opisina ni Sid, ay hindi na rin ito tumatawag. May dapat ba itong ika-guilty? Sinubukan niyang tawagan ito para kamustahin kunyari. Sinagot nga nito one time ang tawag niya para lang sabihing busy ito sa pinagagawa ni Sid dito. Ano kaya ang pinapagawa na iyon? Siyempre related sa trabaho. Inis na sagot ng utak niya. Hindi naman nakatulong ang isiping iyon para maibsan ang kaguluhan ng isip. Gaya ngayon,
Para na naman siyang praning na nakaupo sa sofa habang nakatitig sa pinto. Kanina pa siya nakauwi galing sa school. Inaya siya ng mga barkada niya na maglakwatsa muna pero tumanggi siya. Nakapagluto na siya ng dinner nila. Hindi pa rin siya kumakain kahit kanina pa kumakalaman sikmura niya. Dahil gusto niyang sabay silang kumain ni Sid. Napatingin siya sa oras. Mag-aalas 11 na ng gabi. Tumawag si Sid kanina para sabihin gagabihin ito ng uwi at hindi na iyon nasundan pa ng text or another tawag galing dito. Ilang gabi nang nasasayang ang niluluto niyang dinner dahil sa laging late na itong umuuwi. Kasama ba nito si Chantal sa tuwing ginagabay ito ng uwi? Kanina pa niya hawak ang phone. Hindi niya ugaling mangulit sa text or tawag dahil ayaw niyang maging clingy ang dating. Inilapag niya sa mesa ang phone. Dapat nga ay natulog na siya dahil maaga pa ang gagawin nilang activity bukas sa school. Humiga siya sa sopa nang nakatagilid paharap sa pinto. Hindi niya namalayan na nakatulog na niya pala ang paghihintay. Andy, hindi muna siya dumilat. Nanatiling nakikinig siya sa mahinang boses ni Sid. Ayaw niyang gumising muna at baka nga wala pa rin ang lalaki. Andy, nang maramdaman niyang mainit na haplos sa pisngi sa kanya dahan-dahang iminulat ang mga mata. Ilang beses na kumurap-kurap ang mga mata niya hanggang sa naging malinaw ang imahe nito sa harap niya. Bakit hindi ka sa kwarto natulog? Masuyong tanong nito na nakatunghay sa mukha niya. Sid, yun lang ang tanging nasabi niya na parang hindi pa tuluyang nagising ang diwa. Ngumiti si Sid saka inangat ang ulo niya para makaupo ito sa sofa. Saka siya pinahiga sa kandungan nito. Umungol na yumakap siya sa isang hita nito saka pumikit muli. Naramdaman niyang paghagod nito sa buhok niya. Kumain ka na? Sa office na pala ako kumain kasi nga may tinapos lang. Paungol na sagot niya. Nawala na rin kasi ang gutom niya lalo pat alam niyang hindi rin naman pala ito kakain kasabay niya. Wala na siyang narinig mula rito. Ang kamay nitong nasa buhok niya ay humahaplos ng muli sa pisngi niya. I missed you. Paanas na sambit nito. Napangiti siya kahit nakapikit pa rin. Sapat na ang salitang yun para maalis ang sama ng loob niya sa paghihintay ng matagal dito. Bumaba pa ang isang kamay nito. Naramdaman niyang humahagod yun sa may leeg niya at pababa pa. Biglang nagising ang diwa niya ng kung saan na napunta ang kamay nito. Napigilan niya agad ang kamay ni Sid bago pa yung dumakma roon. Huwag, teka lang. Wala akong suot. Nagpanik na sigaw niya na agad na bumangon. Tinanggal niya palang suot na panloob kanina habang nagluluto. At hindi na niya matandaan kung saan niya yun pinatong. Aalis na sana siya sa sopa para hanapin yun nang natatawang hinila siya ni Sid. Napaupo siya sa kandungan nito. Aanuhin mo naman yun tatanggalin ko rin naman yun. Nanunuksong sabi nito na pumasok na sa loob ng blouse niya ang kamay. Napapikit siya nang nahanap na agad ng kamay nitong hinahanap. Sid, let's go to our room. Pahingal na sabi nito. Napasigaw siya habang tumatawa nang tumayo ito saka siya kinarga. Hindi na siya gumalaw nang maglakad na ito papasok sa kwarto nila. Baka kasi matumba pa sila sa kakalikot niya habang karga nito. Masuyong ibinaba siya nito sa ibabaw ng kama. Tumayo ito para lang hubarin isa-isa ang damit. Hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya. Nadala na rin yata siya sa pagnanasa dahil nawalang bigla ang hiya niya. Nanatiling magkahinang ang mga mata nila. Napalunok ito sa kamainit na hinagod ng tingin ng katawan niya. Napasigaw uli siya nang hilain ni Sid ang dalawang paa niya. Nang iwan ka pa talaga ng damit ha? Namumulang napaangat ang ulo niya para tingnan ito. Sid! Natigil sa paggalaw ang balakang niya nang pigilan yun ng lalaki. Mahigpit naman siyang napahawak sa magkabilang gilid ng unan. Dumagan na ito ng tuluyan sa kanya para sakupin din ang mga labi niya. Napaungol siya. Sabay nilang narating ang rurok tanda ng sabay nilang pagsigaw. Ilang segundo pang tumagal ang mapusok nilang halikan. Pahingal na binagsak nito ang katawan sa tabi niya. Niyakap siya nito. Dinig na dinig niya ang pilis ng tibok ng puso nito nang dumikit ang pisngi niya sa dibdib ng lalaki. Maya-maya lang ay bumalik na sa normal ang pagtibok noon. Nang tumingala siya ay nakita niyang nakapikit na ito. Napangiti siya. Pagod na pagod yata talaga ito sa trabaho dahil nakatulog agad. Kahit gaano ito kapagod ay palagi may energy itong naiiwan para naman sa trabaho nila sa kama. Namumula ang mga pisngi niya sa naisip. Bigla naman tumunog ang tiyan niya.
Natawa siya nang maalalang kanina pa pala nagrereklamo sa gutom ang tiyan niya. Maingat na inalis niya ang braso ni Sid na nakapulupot sa kanya. Kinumutan niya muna ito sa kanya, pinulot ang mga damit nila na kung saan-saan na itapon kanina. Nagbihis siya sa katahimik na lumabas para pumunta ng kusina. Sinigang na hipon ang niluto niya kahit may allergy siya. Alam niyang gustong-gusto iyon ni Sid. Tinamad na rin siya magluto ulit kaya't iyon na lang din ang kakainin niya. Kinuha niya muna ang gamot niya sa allergy para i-ready sakaling magpantal-pantal uli ang balat niya dahil sa hipon. Nagulat pa siya nang may nawala ng halos 10 tabletas noon. Hindi pa naman siya umiinom ng gamot sa allergy kahit minsan mula nang tumira siya sa unit ni Sid. Si Sid kaya? Ang alam niya ay wala namang allergy si Sid. Matagal na napaisip siya. Nandilat ang mga mata niya nang may hinalang pumasok sa isip. Mabilis na kinuha niyang isa pang lalagyan niya ng gamot. At doon nga, nakita niyang halos hindi nababawasan na pills niya. Kumalabog bigla ang dibdib niya. Sobra sa 10 araw na pala siyang nagkamali ng inom. Ang akala niya na pills na tinetake ay gamot pala sa allergy. Kaya pala mas madalas na inaantok siya sa school dahil sa ibang gamot na iniinom niya. Nakakaantok kasi ang gamot niya sa allergy. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Paano ba yun? Sasabihin ba niya kay Sid? Why are you here? Muntik pa siyang mapasigaw sa pagkabigla ng may pumulupot na mga kamay sa tiyan niya. Hindi na niya kailangang lingunin pang nagmamay-ari ng inaantok na boses na yun. Nagmamadaling inayos niyang mga gamot at ibinalik sa lalagyan. Nagutom kasi ako bigla. Hindi ka ba kumain? Parang nawala ang antok na tanong nito. Kumain pero nagutom uli ako dahil pinagod kita. Nanunuksong dugtong ni Sid na hinalik-halikan na ang leeg niya. Nakikiliting iniiwas niya ang leeg dito pero nanatiling nakayakap ito sa likuran niya. Hoy Sid! Biglang sigaw niya nang may dumunggol sa kanya. What? Painosenteng tanong nito. Nilingon niya ang lalaki para makumpirma ang nasa isip. Wala nga itong damit na kahit ano. Tumawa naman ito sa naging reaksyon niya saka siya niyakap uli. Bilisan mo na ang pagkain at bumalik na tayo sa kama. Naglalambing na sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya rito. Mag-aano tayo pagkatapos kong kumain? Baka maalog naman yung mga kinain ko at tawang-tawa si Sid na bigla siyang hinalikan sa lips. Sino bang may sabi mag-aano? At ano bang ibig sabihin sa mag-aano na yan? Amused na tanong nito. Napamulagat na tumingin siya sa mukha nito. Sa kanya nakitang binibiro lang pala siya nito dahil ang laki ng ngiti nito. Sira, tinampal niya ito sa braso. Malakas na tawa lang ang isinagot nito habang isinandal na siya ng tuluyan sa mesa. Sid, umalis ka nga riyan at gutom na ako. Pinandilatan niya pa ito ng mga mata. Inilapit nito ang mukha sa tenga niya sa kabumulong. Kumain ka lang. Nanindigan lahat ng mga balahibo niya dahil sa init ng hininga nito. Lalo pa at pumasok sa isip niya ang eksenang sinabi nito. Nang hindi na siya kumikilos dahil sa pagpipigil niyang humingay hinalikan siya uli sa bibig ni Sid. Ano bang ulam natin? Akala ko ba kumain ka na sa office? Sasamahan na kitang kumain para hindi kita makain. Natatawa uling sagot nito. Inirapan niya ito. Naramdaman na lang niyang pumasok ang isang kamay nito. Sid! Ano ba? Halos ungol pang lumabas sa bibig niya. Namiss kitang masyado, Han. Han? Kinikiliti talaga siya kapag ganun ang tawag nito sa kanya. Sid, wala na yata siyang ibang masabi kundi pangalan nito lagi. Call me Han, Andy. Han, bigla rin naman siyang napadilat. Naalala niya ang pills. Baka kasi mauuwi uli sila sa mainit na tagpo at hindi pa rin siya nakainom ng pills niya. Hindi naman siguro sila nakabuo nung mga nakarang araw since lagi namang busy si Sid. Bakit? Nagtatakang tanong nito nang tumalikod siya rito. Kinuha niya agad ang gamot saka mabilis na uminom ng isa kahit walang tubig. Hindi niya alam kung magiging effective pa rin yun kahit ganong oras niya ininom pero bahala na. Ano yun? Tanong pa nito nung makita ang ginawa niya. Sa allergy. Nagluto kasi ako ng sinigang na hipon. Sinigang na hipon? Bakit hindi mo sinabi agad? Bigla tuloy akong nagutom. Tara, kumain na tayo. Iinitin ko na lang ang niluto mo. Mabilis na ininit nga nito ang ulam.
Natawa na lang siya nang makita ang kahubdan nito habang abala sa kusina. Magbihis ka nga muna. Nakakailang kumain ng ganyan. Sabi niya. Natatawang humarap ito sa kanya saka mas lalo siyang tinutudyo. Bakit? Hindi ka ba makakapag-decide kung alin ang mas masarap kainin? Kumindat pa ito sa kanya. Sira. Mas lalo siyang natawa sa sinabi nito kahit andun pa rin ang init ng katawan niya. Maghugas ka nga ng kamay. Namumulang sabi niya nang maalalang nagtampisaw sila ng kaligayahan. Masarap magkamay if galing sa masarap ang kamay na ito. Mas lalo siyang pinamulahan ng muka. Ang lakas ng naging tawa nito. Mas lalo pa siyang tinutokso ng asawa dahil niyakap siya uli nito sa likuran. Sid, tigilan mo na yung kakaduldul mo riyan. Kumakalam na talagang sikmura ko at saka baka pagbabanta niya rito. Dumikit ulit ang bibig nito sa tenga niya. Gustong gusto ko, Han. Nangaakit ang boses nito. Humarap siya rito saka huminga ng malalim. Tinitigan niya ito sa mga mata. Han, kanina pa talaga ako nagugutom. Mamaya na tayo magkainan, okay? Sinasakyan na niya ang panunukso nito na ikinangiti ni Sid. Sure, Han. You need a lot of energy at baka umagahin tayo. Umabsent ka na lang bukas. Pabirong sabi nito. Parang nakakatukso nga ang suhestyon nito pero naalala niya ang activity nila. Baka bumagsak pa siya sa isang subject if hindi niya magawa iyon. Gustuhin ko magkulong tayo buong araw sa kwarto bukas kailangan kong maagang gumising dahil may activity kami. Ganun ba? Kumain na tayo para makatulog ka na agad. Hindi muna kita papaguring muli. Seryoso nang sabi nito saka siya hinalikan sa noo. Binitiwan siya nito pagkatapos. Magbibihis lang ako at baka matukso ka pang lalo. Bumalik ang panunodyo nito. Natawa lang siya sa kahinayaan na itong bumalik sa kwarto nila. Nang mapatingin siya sa lalagyan ng gamot sa mesa ay bumalik ang pag-aalala niya. Paano kung nakabuo na pala sila? May gumuhit ding munting ngiti sa mga labi niya sa naisip. Hindi niya maiwasang makadama rin ng saya sa isiping iyon. Aksidente mang maituturing ang pagbubuntis niyang yung kung sakasakali ay hindi niya maidedenay sa sarili ang kasiyahan. Isang malaking blessing para sa kanya kung nakabuo man sila ni Sid nang hindi nila sinasadya. Wala sa sariling napahawak siya sa sinapupunan, habang napayuko siya sa tiyan niyang manipis pa naman. Hindi na niya babanggitin yon kay Sid, saka na kung talagang nakabuo nga sila.